Pagkakamali naman talaga ito ng COMELEC. Kung kasi ang pagbabasihan ay alphabetical order dapat, talagang nakakatawa to. Kasi po, etong si Mr. Bong Revilla ng Lakas na kumakandidatong senador ay nasa number 11. Diba? Alphabetical yan. So, si Binay halimbawa, Abby Binay, nasa number 9. Si Busita, okay yun, nasa number 12. Si Brosas, si Arlene Brosas, nasa number 13. Pero itong si Bong Revilla, nasa number 11. Kasi ang pinagbasihan daw, na apelyedo nga natong si Bong Revilla, ay Bong Revilla, yan daw ang apelyedo, Ramon Jr. Kaya nagngangak-ngak itong mga DDS dahil daw yung lineup ni Digong ay siguradong mas mapapalayo. Revilla. Oo nga naman, kasi independent naman ata itong dalawa. Pero yun nga, syempre makaduterte pa rin yun. Si Attorney Vic Rodriguez, edi mas malayo talaga, mas lalang mapapalayo. Rodriguez. Tapos si Kibuloy, sobrang layo. Talagang malayo si Kibuloy. Nasa huling-huli na halos, or baka huli nga talaga siya, or last talaga siya. Ano po ba ang magiging impact na ito? Pero totoo ang sabi ng mga netizens. By the way, ang mga DDS po ang nagngangalangal dito. Pero tama, dapat talagang ayusin ito ng COMELEC. Pero kasi may kanya-kanyang rason, may kanya-kanyang ngak-ngak or pag-aalburuto itong mga diehard dahil nga dyan. Siguro ito talaga yung pagkakamali. Pero ano nga ba ang impact ng ganitong sistema na alphabetical? Sa tingin ko malaki. Dahil sa case po namin dito sa aming lugar, sa mga tumatakbo po ng municipal councilor, luckily, ako po ay number 1. Number 1 po tayo sa mga kumakandidato. So, ay malaking bagay yon. Malaking bagay po talaga yon. Dahil sabi ng isang netizens, karamihan daw kasi sa mga matatanda na, yung mga senior citizens na bumuboto, pag yan ay napagod, hanggang dun lang yan daw sa una, pangalawa, pangatlo, na numero ang kanilang isusulat. Pero subok na kasi dito sa amin, na yung madalas na number 1 sa balota, ang lagi ring number 1 lagi ring number 1 sa pagka-councilor. Nako, sana naman ay magdilang anghel tayo. I mean, etong mga netizens din na nagsasabi na malaking factor eto. Pero ako po ay posibleng mag-lay-low dito sa YouTube dahil hindi po naka-register etong YouTube channel ko. Okay, hindi to naka-register sa COMELEC, so hindi pwede tayong magpakita madalas sa ating YouTube channel dahil nga paparating na ang kampanya dito sa amin. Kaya magiging abala. Merong mga nagko-komento dito sa atin na kuno ay bayaran tayo. Bakit na? Paano naging bayaran? Wala nga halos. Kukunti nga ang mga subscribers natin. Tapos bayaran. Pasasabihin pang bayaran. Ako po ay isang taong simple lang. Pero overwhelming yung respeto na nakukuha ng mga kababayan ko dito sa aming maliit na bayan ng Banton, sa Romblon. Overwhelming talaga yung respeto. Sa lahat ng event, hindi pa man ako tumatakbo, naandyan at invited tayo. Halos 100 na mahigit sa loob ng 2 taon lang yung ating nakukuhang, anong tawag doon? Anyway, yung kinakabit pag ikaw ay guest speaker, halimbawa, pag ikaw ay hurado ng isang contest, pag ikaw ay invited sa isang pagtitipon, di ba merong garland ba yun? Anyway, ganon. So, more than hundreds na, 100 na ata yung naipon ko na ganon. So, doon po sa mga naandito at minsan ay inaalipusta, minsan po ay below the belt yung kanilang banat sa atin na kung ay bayaran.
na kuno ay ganito, iniinsulto at tila ba naninino yung mga trolls na naandito minsan. Pasensya na po. Pasensya na po na ganito at dapat kong sabihin kung ano ang buhay ko dito sa aming maliit na probinsya ng Romblon. Good luck.